Ngayong araw nga mga idol, mag-i-slice ako ng pork chop na gagawin natin pang bistek Tagalog. Dahil matumal nga talaga, ako na lang yung magluluto para sa kanila. Ito pork chop nga na ini-slice ko, ito yung tira namin pork chop kahapon. Akala ng iba kapag may negosyo ka, paldo ka palagi. Akala nila kada bukas mo ng tindahan, bulto agad ang pera. Akala nila kapag nakikita nila mabenta, automatic mayaman ka na. Pero ang hindi nila nakikita yung hirap sa likod ng bawat benta. Hindi nila nakikita yung pagpupuyat mo gabi-gabi. Hindi nila nakikita yung pagod ng katawan mo, kabubuhat, kakalinis, kaka-prepare araw-araw. Hindi nila nakikita yung stress mo kapag matumal ang benta. At lalong hindi nila nakikita yung mga gabing hindi ka makatulog, kakaisip paano mo papaikutin ang puhunan mo kinabukasan. Madaling sabihin na ang sarap siguro magnegosyo. Oo, masarap pakinggan. Pero sa totoo lang, sobrang hirap din. Lalo na kapag sarili mo pawis at pagod lahat ng puhunan mo. Yung tipong kahit masakit ang katawan mo, kailangan mong bumangon ka pa rin. Kasi walang ibang gagalaw kundi ikaw. Kapag tinamad ka, walang kikita. Kapag buminto ka, walang iikot na pera. Minsan niya kahit may sakit ka na, pumapasok ka pa rin. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Kasi kapag hindi ka nagbukas, sayang ang araw, sayang ang customer, sayang ang oportunidad. Hindi kagaya ng iniisip ng iba na hawak mo oras mo. Sa negosyo, minsan negosyo pa ang may hawak sa'yo. Kahit nasa bahay ka na, iniisip mo pa rin trabaho mo. Iniisip mo kung anong kulang. Kung may panukli ka ba bukas, kung sapat ba ang puhunan mo. Kung may pambayad ka ba sa supplier, kung paano mo mapapasahod mga tao mo. Minsan kahit madaming benta, hindi ibig sabihin madami ka na agad pera. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Akala nila lahat ng pumapasok na benta sa'yo tubo agad. Hindi nila alam na maraming binabayaran sa negosyo. Renta, tubig, kuryente, sweldo, puhunan, maintenance, mga sirang gamit, mga panindang hindi nabenta, mga utang na kailangan bayaran. Yung iba nakikita lang nila kapag bumili ka ng gamit o may bago ang gamit, sasabihin agad, ay grabe, laki siguro ng kita niyan. Pero hindi nila alam ilang buwan o taon mo pinag-ipunan yon. Yung iba pa nga hulugan credit card. May araw na sobrang saya mo kasi ubus paninda mo. Pero may mga araw din na halos gusto mo na lang umupo at mapaisip kung may mali ba sa mga ginagawa mo kasi sobrang hina ng benta. May mga araw na pakiramdam mo panalo ka na pero kinabukasan biglang babagsak ulit. Ganun talaga sa negosyo. Parang buhay lang, may taas, may baba. Ang pinakamahirap sa lahat yung kailangan laging matatag kahit pagod na pagod ka na. Kasi bilang may negosyo, bawal ang mahina. Ikaw dapat ang unang lumalaban, ikaw dapat unang bumabangon. May mga pagkakataon pa nga na kahit tama naman ginagawa mo, may masasabi pa rin sa iyo ang mga tao. Kapag tinataas mo ang presyo mo, sasabihin mahal kasi mataas ang inflation ngayon. Pag mura naman, sasabihin sa iyo hindi maganda ang quality. Kapag mabenta ka, maraming naiinggit. Pag matumal ka naman, maraming nang mamaliit. Kaya sa pagnenegosyo, hindi lang katawan mo ang mapapagod, pati isip mo at emosyon mo susubukin din. Pero alam nyo kung bakit marami pa ring lumalaban. Kasi iba yung saya kapag unti-unti mong nakikita ang bunga ng pagod mo. Iba yung fulfillment kapag may mga customer na bumabalik sa'yo at nagtitiwala sa'yo. Iba yung pakiramdam kapag alam mong marangal ang kinikita mo. Para sa akin, hindi sukatan ang tagumpay ang laki ng kita agad. Minsan ang tunay na tagumpay yung kahit nahihirapan ka na, tuloy ka pa rin. Yung kahit ilang beses ka na nalugi, bumabangon ka pa rin. Yung kahit pagod ka na, hindi mo pinapabayaan tindahan mo. Kasi ang negosyo, hindi lang yan basta bentahan. Responsibilidad yan, sakripisyo yan, pangarap yan. May mga panahon na gusto mo na sumuko. Yung tipong pagod ka na physically at mentally. Pero kapag naaalala mo bakit yan nagsimula, lalaban ka ulit. Naalala mo pamilya mo, pangarap mo, mga taong umaasa sa'yo at dun mo masasabi sa sarili mo na hindi pwedeng sumuko, konting tiis pa. Minsan nga kahit may tira kang paninda, hindi ka na nadi-discourage. Kasi habang tumatagal, natututo kang dumiskarte. Natututo kang mag-adjust, natututo kang alagaan negosyo mo. Kasi ang tunay na negosyante, hindi lang magaling kapag mabenta. Magaling din yan dumiskarte kapag matumal, hindi agad sumusuko. Laging naghahanap ng paraan. At aminin man natin o hindi, maraming beses din tayo kinakabahan sa negosyo. Yung tipong tahimik ka lang pero ang dami mong naiisip. Paano kapag walang bumili? Paano kapag nalugi? Paano kapag hindi umikot ang puhunan? Pero kahit ganon, tuloy pa rin. Kasi alam natin walang mangyayari kung puro takot lang. Hindi madaling kumita ng pera, lalo na yung malinis at marangal na paraan. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng negosyante, maliit man yan o malaking negosyo. Pare-pareho tayo lumalaban ng parehas araw-araw. Para sa mga taong akala madali lang ang negosyo, subukan nyo kahit isang linggo. Yung gigising ka ng madaling araw, maghahanda ng paninda, mag-aasikaso ng customer, magbubuhat, maglilinis, makikipag-usap ng maayos kahit pagod ka na. At sa dulo, mag-iisip ka pa kung sapat ba ang kinita mo. Doon mo marirealize na hindi biro maging negosyante. Pero sa kabila ng lahat ng pagod, isa lang masasabi ko, worth it pa rin. Kasi bawat pagod may kapalit na aral. Bawat hirap may
kapalit na lakas ng loob. At bawat maliit na progress, malaking bagay na para sa taong nagsimula lang dati sa pangarap. Kaya sa lahat ng mga lumalaban ngayon, kahit pagod ka na, tuloy mo lang. Kahit matumal, laban lang. Kahit minsan pakiramdam mo walang nangyayari, maniwala ka, may bunga lahat ng paghihirap mo. Parating din yung araw na hindi mo na kailangan ipaliwanag yung sarili mo sa iba. Yung tipong tahimik ka lang pero kita nila lahat ng pinaghirapan mo. At kapag dumating yung araw na yon, mas ma-appreciate mo lahat ng hirap na dinaanan mo. Kasi masasabi mo sa sarili mo, hindi man naging madali pero kinaya ko. Teka lang, nagluluto nga pala ako ng pambistik ng mga kasama ko. Hali na timplahan ko na nga pala yung bistik na yan, nilagay ko na yung mga sibuyas. Pagkalagay ko nga dyan ng mga sibuyas, papakuluin lang natin yan, papaigay lang natin yung sabaw niya, tas pwede na yan. Hali 3 sibuyas nga pala yung ilalagay ko rito sa bistik na to kasi talagang paborito ko yung sibuyas. Pero hindi ko muna tinutodo yan kasi ayoko ng lutong-luto sa sibuyas. Mas masarap kasi sa sibuyas yung half cook lang kasi manamis-namis talaga. Hindi ko nga pala tinodo dyan lahat ng sibuyas kasi gusto ko may pantoppings pa ako na sibuyas. Yung pantoppings na sibuyas ayun talaga yung pinakang gusto ko kasi sobrang tamis nung kapag kinain mo tapos malutong pa. Pantanggal umay din yon kapag kumain ka ng karne. At ito na nga yung nilagay kong panghuli yung toppings nating sibuyas kasi luto na yung beef steak Tagalog natin. At pwede na nga kumain dyan yung mga kasama natin. Ito yung lutong pachamba lang, walang tikim-tikim. Paano maging lasa niyan, tignan natin pag natikman na. Ako yung tipong hindi magaling magluto pero masarap kumain. Talagang simut, sarap. Niluto natin guys, oh. Sabaw pa lang, oh. Sabaw pa lang, ulam, no? Ito sibuyas. Mahilig kasi talaga ako ng sibuyas. Mga kasama ko kasi hindi mahilig sa sibuyas yan. Ako, hilig ko talaga, no? Yan, no? Tapos titikman natin yung isang pork. Ay, sarap. Yan, no? The perfect bite to, guys. The perfect bite. Ah, sarap. Woo! Oh, nagkakalaglag. Panalo.